Dito sa Pilipinas, sobrang dami na talagang tumatangkilik sa mga automatic na motor dahil mas madaling gamitin, mas convenient, mas relax sa mahabang biyahe. Kaya naman halos lahat ng kumpanya ng mga motor ay meron ng mga scooter. Pwera na lamang sa Kawasaki. Pero alam nyo bang merong 125cc na maxi scooter ang porma ang Kawasaki? Marami ang hindi nakakaalam dahil mas kilala ang Kawasaki sa mga sport bike or mga manual na motor. Pero lingid sa kaalaman ng iba, meron pa itong scooter. At ito ang Kawasaki J125. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na kahit 125cc lang ito ay taglay nito ang mga kakaibang features na wala sa ibang motor. Pagdating sa makina nito, ito ay 125cc, 4-stroke, single overhead cam, 4 bulbs, liquid-cooled, fuel-injected. Ang compression ratio nito ay 11.7:1 at ang maximum power ay 13 PS at 8,500 RPM with a maximum torque of 10.9 Nm at 7,750 RPM. Kahit 125cc lang ito, merong ibubugo ang performance nito. Ayon pa nga sa mga sumubok sa top speed nito, kaya nitong tumakbo ng hanggang 115 kph. Taglay din ito ang mahalagang safety features ng motor, ang ABS o anti-lock braking system. Naka-dual channel ABS ito kaya smooth ang braking system nito, kahit na magbiglang preno ka ay hindi ito maglalak. So magandang safety features yan, lalong-lalo na sa mga beginner. At parehong naka-dual piston caliper ang mga preno nito sa harapan at sa likuran. Malalapad din ang gulong nito kaya mas stable ito pagdating sa mga cornering. Ang sukat ng gulong nito dito sa harapan ay 120/80/14, sa likod naman ay 150/70/13. At malaking tulong talaga ang malalapad na gulong pagdating sa stability ng motor dahil pagdating sa mga sharp curve, mas madali kang makakaliko at kahit madan ka sa mga lubak-lubak na kalsada, hindi ito basta-basta maapektuhan. Ang suspension naman nito ay naka-telescopic fork sa harapan at naka-dual shock sa likuran. Perfect for long ride din ang motor na to dahil 13 liters ang kanyang fuel capacity. Siguradong malayo ang mararating mo sa isang full tank nito. Matipid din naman ito sa gasolina dahil kumukonsumo lang ito ng 35 to 40 km per liter. At relax na relax ka sa mahabang biyahe kapag ito ang motor mo dahil malalapad ang kanyang upuan. Pati ang iyong angkas siguradong mag-e-enjoy. Mababa lang din ang seat height nito, 775mm lang, kaya perfect for average Filipino height. At ang ganda ng kanyang underseat storage. Naka-hydraulic ito, meron pa itong ilaw sa loob kaya kapag kagabi madali mong makikita ang mga laman nito. At malaki ang kanyang U-box, kasya dito ang isang large full face helmet. Pagdating sa dashboard nito, napaka-futuristic ng forma. Combination ito ng analog at digital display. Pang maxi scooter talaga ang kanyang forma. At very unique din ang design ng handlebar nito. Naka-naked handlebar ito at napakagandang tingnan. At isa pa sa convenient features nito, meron itong bulsa sa harapan at meron itong built-in charging port kaya pwede ka nang makapag-charge ng cellphone mo dito. Safe na safe din ang cellphone mo dahil meron siyang takip kaya hindi ito mababasa. Anyway, hindi ito nakakiles, bali disusi pa ito. Sa harapang bahagi nito, sharp and stylish ang design. Kahit sino mapapalingon kapag ganito ang motor mo dahil napaka-astig ng design nito. Kapareho ang design ng harapan nito sa mga super sport bike ng Kawasaki. Meron din itong windshield na nakakadagdag angas sa forma nito at bukod pa doon, dagdag comfort din to sa isang rider dahil kapag mabilis ng iyong patakbo, hindi ka malalaspag sa malakas na hampas ng hangin. Kaya talaga maxi scooter ang iyong feeling dito. At malaki ang kanyang headlight kaya malawak ang sakop ng ilaw nito. Pero hindi pa ito naka-LED, naka-bulb type pa rin ito. Sa taillight naman ito naka-LED to at napaka-sporty din ang design ng kanyang taillight. Very unique din ang kanyang design. Sa ngayon ay available pa lamang ito sa mga European country kagaya ng UK. At may mga usap-usapan na magdadala na rin ang Kawasaki sa mga Asian country. At malaki ang posibilidad na isa ang Pilipinas sa mapadalhan nito. At siguradong tatangkilikin ito ng mga Pilipino kagaya sa pagtangkilik sa mga superbike ng Kawasaki. Pagdating naman sa presyo nito, posibleng nag-range ito ng 300,000 to 320,000 pesos. Malalaman natin yan kapag dinala niyan dito sa Pilipinas. Bago tayo magtapos, tatanungin ko muna kayo, ano masasabi nyo dito sa Kawasaki J125 na ito? I-comment nyo na lang sa baba ang iyong opinion at kung nagustuhan nyo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka na sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pa-follow na rin ang aking Facebook page. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.